Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap taong 1990. Ang buhay ko ay hindi kagaya ng iba na tahimik at masaya. Simula pa noong bata pa ako hanggang sa magkaroon ako ng asawa at anak, naging manunugis pa rin ako ng mga aswang. Dahil sa matagal na panahong ginugol ko sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman, nahasa ang kakayahan ko hanggang sa naging malupit akong manunugis ng mga aswang. Subalit ang kakayahan kong pumatay ng mga aswang ay meron palang hangganan dahil nagkaroon ako ng matinding kaaway. Isang pinakamalakas na aswang nagkagawin ng lahat para makapaghiganti sa akin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuntun nito ang kinaroroonan ng pamilya ko. At doon na nga naganap ang karumal-dumal na pagpatay niya sa buo kong pamilya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang bawat detalye sa pagkamatay nila. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko po lamang ipaalam sa inyo na ang pangalan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng lugar sa totoong pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramon. At ito ang aking kwento. Mabilis akong tumatakbo noon pauwi sa bahay dahil nagkaroon ako ng masamang kutob. Kagagaling ko lang noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. May bahid pa nga ng dugo ang talim ng itak ko. Ang tawag naman sa armas ko ay sinuwak. Isang sandatang may maliit na talim na kasing talas ng blade at may tulis sa dulo. 2 kalahating dangkal lang ang haba nito. Sapat na yon para pumatay ng mga aswang. Habang madilim ang paligid, tinahak ko ang daan papunta sa bahay. Kinabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Naisip kong baka nanganganib na ang buhay ng pamilya ko. Halos hindi lumapat ang mga paa ko sa lupa dahil sa labis na pagmamadali. Nang matanaw ko ang bahay namin, nakarinig ako ng malakas na pagsigaw kasabay ng garalgal na boses ng mga halimaw. Saktong pagdating ko sa tapat ng bahay namin, nakita ko sa loob ang mga magulang ko. Kasama nila ang mag-ina ko. Hawak sila ng mga aswang. Naramdaman nila ang presensya ko. Kaya naman, tumingin sila sa gawi ko. Anong ginawa niyo sa pamilya ko? Lumabas kayo sa pamamahay ko! Ako ang harapin niyo! Kinaladkad nila ang pamilya ko palabas ng bahay namin. Kitang-kita ko ang takot sa mukha nila. Kaya naman, para na ring binabayo ng maso ang dibdib ko. Dahil kapag nagkataon, hindi ko sila maililigtas ng sabay-sabay. Idagdag pa na sa bawat isa sa kanila ay may aswang na nakabantay at nakatutok sa kanilang leeg ang matutulis na kuko. Pinaluhod ang pamilya ko sa lupa, paharap sa akin. Nagpunta naman sa unahan ng hanay nila ang pinakapinuno ng mga aswang. Dumating na ang inaasahan ko. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin niyo na
ang manunugis na yan. Mga walang hiya talaga kayo, mga halimaw kayo. Bitiwan niyo ang pamilya ko at ibibigay ko sa inyo ang pinakamatinding laban na hindi niyo pa nararanasan. Ang lakas ng loob mong utusan ako. Pagkatapos mong patayin ang pamilya ko. Nararapat lang yun sa kanila. Dahil kampon sila ng kadiliman. Isa pa, inubos ko na rin ng iba mong mga alagad sa kabilang baryo. Kaya kung ayaw mong ubusin ko ang lahi ninyo, pakawalan niyo ang pamilya ko. Hindi namin sila pakakawalan dahil papatayin namin kayong lahat. Biglang natigilan sa pagsasalita ang pinuno ng mga aswang. Nakatingin siya sa kamay ko na may tangan sa itak. Sandali lang. Kilala ko ang armas na yan. Kaya pala malakas ang loob mong kalabanin ako. Dahil tangan mo ang itak na sinuwak. Ang pinakamalakas na armas na makatatalo sa aming lahi. Hindi na ako mahihirapang mabawi yan sa'yo. Dahil narito ka na. Mamamatay na muna ako bago mo makuha ang sandata kong ito. Hindi ako natatakot sa'yo dahil hawak ko ang pamilya mo. Pero bago yun, sisiguraduhin ko na muna na pati sila ay mamamatay kasama mo. Alam mo bang sa kakahanap ko na sandatang yan, marami na kaming nabiktima. Kaya naman, masaya ako dahil makukuha ko na ang matagal ko nang pinapangarap na sandata. Itaga mo sa bato. Hindi mo ito makukuha sa akin. Hindi ko hahayaang may dumagdag pa sa mga taong naging biktima ninyo. Tatagpasin ko kayong lahat na para bang mga tubo. Pues, ang pamilya mo na ang idadagdag ko sa mga naging biktima ko. Nanlaki ang mga mata ko at halos mabaliw ako sa labis na takot nang sabay-sabay silang saksakin sa liig ng mga aswang na nakabantay sa kanila. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa nabutas nilang liig. Bumagsak sila sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at lahat sila nakatingin sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko at nanlabo ang paningin ko dahil sa luhang pumatak galing sa mga mata ko. Tanging nagawa ko ay sumigaw ng malakas. Itay! Inay! Iko! Ang mag-iin ako! Magbabayad kayo, mga hayop kayo! Papatayin ko kayong lahat! Ano ang pakiramdam na mamatay ang pamilya mo sa harap mo? Masaya ba? Tignan mo kung paano sila lapain ng mga alagad ko para malaman mo kung ano ang naramdaman ko nang pinatay mo ang mga magulang ko. Huli na para iligtas ko ang pamilya ko dahil pinagtig-isahan na sila ng mga aswang na may tangan sa kanila. Pinagkaguluhan nila ang paglantak sa lamang loob ng kaawa-awa kong pamilya. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at sumugod ako. Mga hayop kayo! Papatayin ko kayong lahat! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa pamilya ko! Yan din naman ang ginawa mo sa pamilya ko. Kaya patas na tayo ngayon! Kailanman, hindi magiging patas para sa akin ang ginawa niyong pagpatay sa mga mahal ko sa buhay. Lalong-lalo ka na demonyo ka. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi nauubos ang lahi ninyo. Hindi rin ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Hala, sige mga alagad ko. Salubungin ang manunugis na yan. Isunod siya sa pamilya niya. Pero ito ang tatandaan nyo. Kahit anong mangyari, kunin nyo ang siwak. Inilabas ko ang galit na nararamdaman ko nang magtagpo kami ng mga aswang sa gitna ng bakuran. Bawat tamaan ng armas ko, sinisigurado ko
na mawawasak ko ang kanilang katawan. Pinutol ko rin ang kanilang mga braso at binti. Para akong nagtatadtad ng karne kapag pinupugutan ko sila ng ulo. Hindi ako tumigil sa pag-atake hanggat hindi ko rin nahuhugot ang kanilang lamang loob. Dahil sa mabilis kong pagkilos at malakas na pagwigwas ng taga sa kanilang katawan, napaatras ang kanilang pinuno. Wala akong pakialam kung may tumatamang kalmot sa katawan ko. Ang gusto ko lang ng mga sandaling yon ay ubusin ang mga aswang at makalapit sa kinaroroonan ng kalaban. Habang nakikipaglaban ako sa mga alagad niya, panay naman ang sigaw ng pinuno ng mga aswang. Lumaban kayo! Mga inutil! Mga walang silbi! Naramdaman ko ang panghihina ng katawan ko dahil na rin sa mga tinamo kong sugat sa katawan. Akala ko konti lang ang makakalaban kong aswang, pero nagulat ako dahil dumagsa ang iba pang mga nilalang na nagtatago sa likod ng bahay namin. Idagdag pa ang mga aswang na mula sa himpapawid. Bumaba sila sa lupa at pinagtulungan nila akong atakin. Sinikap ko na mapapatay ko ang mga aswang bago sila makalapit sa akin. Dahil doon, dismayadong nagwala ang pinuno ng mga aswang. Mga inutil talaga kayo! Isang tao lang yan! Bakit nahihirapan kayo? Ang dami ninyo! Isang tambak kayong mga tanga! Manang-mana lang sa'yo ang mga alagad mo. Hindi maaari. Kailangan may gawin ako. Sige mga alagad ko! Patayin niyo ang manunugis na yan! Dahil sa pagdagsa ng mga kalaban ko, hindi ko naiwasan ang pagtama ng kanilang kalmot sa likod ko. Nanghina ako at hindi na halos makalaban sa kanila. Itinukod ko sa lupa ang itak ko para may lakas akong tumayo. Ano? Nasaan ang tapang mo? Nasaan na? Hindi ko maigalaw ang braso ko. Natadtad ng kalmot ng mga aswang. Mula sa himpapawid, bumaba pa ang iba pang mga halimaw. Lahat sila umaangil habang nakatingin sa akin. Mas lalo silang naging agresibo nang maamoy nila ang dugo ko. Doon, napaatras ako ng hakbang. Hala sige mga alagad ko! Kainin na ninyo ang laman loob ng hayop na manunugis na yan! Kahit masama ang lagay ng katawan ko, hindi ko hinayaang may makalapit sa akin na aswang. Iwinasiwas ko ang sandata ko para walang makalapit. Habang abala naman ako sa pag-iwas sa kanilang mga pag-atake, naghanap naman ako ng direksyon na pwede kong madaanan sa pagtakas. Nang makahanap ako ng pagkakataon, tumakbo ako ng mabilis sa kakahuyan. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na tumakbo ako sa isang labanan. Kailangan kong mabuhay para may paghiganti ko nangyari sa pamilya ko. Pero sa sobrang sakit ng mga sugat ko, sa palagay ko, hindi ako makakalayo sa kanila. Diyos ko, hinahabol nila ako. Kailangan kong makarating sa ibaba ng bundok na to para humingi ng tulong sa mga tao. Dahil sa panghihina ng katawan ko, hindi ko magawang tumakbo ng mabilis. Pero ang armas ko, hindi ko binibitiwan. Madilim ang paligid. Halos wala akong makita. Palakas ng palakas ang pag-angin nila. Natitiyak kong malapit na nila akong maabutan. Mabilis ang takbo ko, ngunit natigilan ako nang humantong ako sa mataas na bangin. Nalito ko kung saan ako dapat na pumunta. Huli na, dahil naabutan na nila ako. Nakaharang sila sa mga daan na pwede kong lusutan.
Mabilis na lumapit sa akin ang pinuno ng mga aswang. Sinakal niya ako sa leeg at bumaon ang kuko niya sa laman ko. Umangat ang mga paa ko sa lupa habang nakatapat ako sa bangin. Upang hindi makuha ng aswang ang sandata ko, binitiwan ko ang sinuwak at nahulog yun sa bangin. Sa wakas, nahuli rin kita. Bitiwan mo ako. Hayop ka! Ito na ang magiging katapusan mo. Dahil dahan-dahan kong ibabaon ang mga kuko sa tiyan mo. Ang sakit! Alisin mo mga kuko mo sa tiyan ko! Hayop ka! Mas lalo kong ibabaon to hanggang sa madukot ko ang laman loob mo. Mapatay mo man ako. Hindi mo na makukuha ang sandata ko. Ano ka mo? Nasaan ang sandata? Nasaan ang siluwak? Wala na. Nahulog na. Hindi maaari. Anong ginawa mo? Nasaan ang itak? Ganyan nga. Lakasan mo pa ang sigaw mo. Ngayon pa lang, hindi ka na nagtagumpay, Diablong buwang ka! Hanggang sa tuluyan ng ibinaon ng pinuno ng mga aswang ang kuko niya sa tiyan ko. Ramdam na ramdam ko ang sakit na unti-unting napupunit ang laman ko. Dahil sa pagpupumiglas ko, tinamaan ko ng sipa ang sikmura niya. Kaya naman, nabitiwan niya ako. Bumagsak ako sa gilid ng bangin. Doon na nga niya ginawa sa akin ang sunod-sunod na pagkalmot sa likod at dibdib ko. Hindi pa siya nasiyahan. Sinaksak niya ako ng paulit-ulit sa tiyan ko. Ramdam ko ang pagbulwak ng dugo sa mga sugat ko. Pinagsisipa niya ako hanggang sa hindi na ako halos makagalaw. Hinawakan ng pinuno ng mga aswang ang panga ko. Sinipat-sipat niya ang mukha ko. Sa kanya ako binitiwan at isang malakas na sipa ang naramdaman kong tumama sa tadyang ko. Dahil sa malakas ang pagkakasipa niya sa akin, tuluyan akong nahulog sa bangin. Inakala ng pinuno ng mga aswang na patay na ako. Kaya hindi na siya nag-abala pang bumaba sa banging kinahulugan ko. Basta, ang huling natatandaan ko ng gabing yun, humampas ang ulo ko sa isang bato. Nang magkamalay ako, ay nasa isang silid na ako na hindi pamilyar sa akin. Naramdaman ko rin ang mga bendang nakatali sa katawan ko, pati na sa ulo ko. Napakunot ang noo ko dahil wala akong maalala kung paano akong nakarating sa lugar na yon. Binalot ng takot ang dibdib ko dahil wala akong matandaan tungkol sa pagkatao ko. Maya-maya pa, napatingin ako sa matandang lalaking nagsalita sa tabi ko. Aba, mabuti naman at gising ka na. Sa dami ng tinamo mong sugat sa katawan, himala na lang na nabuhay ka pa. Sino ho kayo? At ano pong ginagawa ko sa lugar na ito? Ako si Tatang Ilyas. Ako ang albularyo gumamot sa'yo. Mabuti na lang at napadaan ako sa bangin na yun. Marami pa naman ang gumagalang mababangis na hayop sa lugar na ito. Mabangis na hayop? Bangin? Ako ang nagligtas sa'yo sa bangin. Nag-aagaw buhay ka nang makita kita roon. Ang akala ko nga'y patay ka na. Halos naliligo ka sa sarili mong dugo. Ano ba nangyari sa'yo? At nahulog ka sa bangin na yon? Dahil sa tanong na yon ng matandang lalaki na si Tatang Ilyas, napaisip ako kung ano nga ba ang nangyari sa akin. Kung paano ako nagkaroon ng maraming sugat sa katawan. Bakit hindi ka makasagot, Amang? Mas lalong lumikot ang mga mata ko sa biglang pagtatanong na yon ni Tatang Ilyas.
Kinabahan ako at mas lalong napuno ng takot ang dibdib ko dahil kahit isang detalye tungkol sa pagkatao ko ay wala talaga akong maalala. Tatang, wala ho akong maalala. Hindi ko po alam kung sino ko at kung ano ang ginagawa ko sa lugar na ito. Napatitig si Tatang Elias sa mukha ko na para bang sinusuri niya kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Isipin mong mabuti kung sino ka. Wala po talaga akong maalala, Tatang. Itong benda ko sa ulo ko, pati ng mga sugat ko sa katawan. Kahit isa po sa mga to, wala po akong matandaan kung saan ko po ito nakuha. Diyos ko, baka napasama ang pagkakahampas ng ulo mo sa bato. Tulungan niyo po ako, Tatang Elias. Anong gagawin ko? Baka may pamilya po ko na naghahanap sa akin. Huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong ako sa mga karatig baryo. Baka may masagap akong impormasyon tungkol sa'yo. Salamat po. Mag-iingat po kayo. Dahil baka may dahilan kung bakit nangyari po ito sa akin. At kayo naman ho ang mapahamak. Kapag magaling ka na, ay dadaling kita sa bangin kung saan kita natagpuan. Masakali tayo na baka meron kang maalala kapag nakita mo ang lugar na yon. Salamat po, Tatang Elias. Ay siya nga ho pala. Ano ho bang lugar ito? Nandito ka sa baryo ng Santa Ines. Ang alam ng mga taga rito, apo kita. Ginawa kong bagay na yon upang mapangalagaan ang kaligtasan mo. Malakas ang kutob kong may nagtangka sa buhay mo. Kaya kailangan mo munang magpanggap bilang apo ko. Naiintindihan ko ho. Mabuti naman. Isa pa, sinabi ko sa mga taga rito na naaksidente ang sinasakyan mo habang papunta ka rito. Kaya kung nawala ang alaala mo, mas mapapadali ang pagpapanggap mo. Pero Tatang Elias, makakabalik pa po ba ako sa dati? Siguro, hindi ko rin alam. Pero wag kang mag-alala. Baka ilang araw lang ay maaalala mo na rin ang tungkol sa nakaraan mo. Ngunit habang wala ka pang pangalan, ang ibibigay ko sa iyo ang pangalan ng kapatid ko na si Ramon. Magmula ngayon, ang pangalan mo na ay Ramon. Ano na po ang gagawin ko, Tatang Elias? Habang wala ka pang mapupuntahan, mas makabubuting dumito ka na muna sa bahay ko. Tatang Elias, tanong lang ho. Gaano na po ba ako katagal na nasa bahay niyo? Aba, halos 2 linggo ka nang walang malay. Matagal din na gumaling ang mga sugat mo, kaya hanggang ngayon ay may benda pa rin ang katawan mo. Bakit po kaya matagal humilom ang mga sugat ko? Dahil sa tingin ko, hindi simpleng sugat lang ang mga yan. Maaaring kagagawan yan nang mabangis ka nila lang. Ang hirap po ng ganito. Hindi ko rin maalala kung sino may gawa nito sa akin. Kapag pinilit kong alalahanin ang nakaraan ko, sumasakit naman po ang ulo ko. Huwag mo na munang isipin ang bagay na yan. Magpagaling ka na muna. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa nakaraan mo. Tatang Elias, maraming salamat po talaga sa pagkakaligtas niyo ho sa akin. Huwag mo nang alalahanin yon. Ang mahalaga, nagkamalay ka na. Dito ka muna magsisimula ng panibago mong buhay. Para bang may mabigat na bagay ang dumagan sa dibdib ko nang sabihin yon ng matanda. Magulo ang isip ko dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula sa lugar na pinagdalhan sa akin ni Tatang Elias. Pagkalipas naman ng 6 na buwan, magmula nang mangyari yun sa akin, hindi pa rin bumabalik ang mga alaala ko. Madalas, nananaginip ako ng masama, ngunit malabo naman ang muka ng mga taong nasa loob ng panaginip ko. Tapos, ang dibdib ko ay parang palaging binabayo
ng maso dahil sa labis na takot kahit wala naman akong kinakatakutan. Iba rin ang napapansin ko sa pandinig ko. Para bang may mga bulong akong naririnig, mga pangalan na hindi naman pamilyar sa akin. Minsan naman pakiramdam ko, merong matulis na bagay na unti-unting bumabaon sa tiyan ko. Kahit wala naman akong nakikitang patalim. Kaya may pagkakataon na nagugulat talaga ako. Pero si Tatang Elias, mas lalo niya akong inalagaan at hindi niya ako binabayaan. Magmula rin nang mapadpad ako sa bahay ni Tatang Elias, kilala na ako ng mga tao at sanay na rin ako sa mga ugali nila. Ngunit ang ipinagtataka ko sa sarili ko, naging mahilig na ako sa mga insekto. Kung minsan naman ay pinaglalaroan ko na ang mga tutubi, paru-paro at kung ano-anong mga hayop na makikita kong kakaiba. Akala ko kapag gumaling ako ay maaalala ko na ang nakaraan ko. Pero nagkamali ako dahil mas lalong lumala ang kalagayan ko. Para akong baliw na kinakausap ang sarili ko. Dahil sa nangyari, madalas na akong pinagtatawanan ng mga tao sa lugar na yon. Kaya naman, para makalimot, pumupunta ako sa gubat para maghanap ng mapaglilibangan. Hanggang sa napadpad ako sa palayan at nakakita ko ng isang paru-paro. Huli ka! Akala mo makakatakas ka sa akin, ano? Teka, sayang naman ang kulay ng pakpak mo, paru-paro. Baka masira ako. Bakit naman kasi nagpahuli ka pa sa akin eh? Hinaplos ko ang pakpak ng paru-paro ng marahan na para bang awang-awa ako sa kanya. Lalo na at nakita kong may sugat ito dahil sa puwersang ginamit ko habang hinuhuli ko ito. Pakakawalan na nga kita. Kawawa ka naman eh. Hehe, tol, baliw ka na ba? Nagsasalita kang mag-isa. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Jessie. Kasama siya ni Barok. Sakto ang dating nila na nakalipad na ang paru-paro. Malapit ang lugar na yon sa palayang sinasaka ni Barok at Jessie. Sila ang mga taong madalas na pinagtatawanan ang kalagayan ko. Dahil doon, may isang bahagi sa puso ko ang nag-uutos na labanan ko sila at dukutin ang kanilang dila. Aba, oo nga no. Si Baliw nga. Teka, lapitan natin. Kahit narinig ko na ang boses ng magkaibigang Barok at Jessie, ay hindi ako umalis sa kinatatayuan ko. Hinintay ko silang lumapit habang pinagtatawanan nila ako. Hehehe, tignan mo nga naman ang pagkakataon, Barok oh. Sa dinami-rami ng makikita natin, ang baliw pa na ito, ang nakita natin. Isipin mo nga naman. Baka naghahanap na naman ng tutubi at paru-paro si Ramon. Malamang sa malamang, ay ganun nga ang ginagawa niyan. Hoy Baliw, umuwi ka na nga sa inyo. Ang dapat sa'yo, nakakulong na sa mental hospital. Huwag ka rito sa lugar namin. Nakakasira ka ng araw eh. Bakit naman? Hindi ko naman kayo inaano ah. Abat, umaarte ka pa na parang bata. Hoy, buang, hindi ka na bata no? Matandang damulag ka na. Malaki at matangkad. Hindi bagay sa'yo. Para kang bonjing. Tol, gusto yata ng walop eh. Teka, anong walop ang sinasabi nyo? Ay, baliw nga. Walop, hindi alam. Ang walop dito sa baryo namin, suntok. O ano? Gusto mo makatikim ng suntok? Para malaman mo kung anong ibig sabihin ng walop? Teka, wag. Masakit yun. Wag niyo akong sasaktan. Alam mo, Ramon, sa tuwing nakikita kita, kumukulo talaga ang dugo ko sa'yo. Ewan ko ba kung bakit? Bakit kumukulo ang dugo mo? May nagluluto ba sa loob ng katawan mo? Kaya kumukulo ang dugo mo? Wow, tol! Komedyante!
Ang angas nito Ang dapat dito, pinapabagsak na. Aray! Wag, Jesse. Masakit. Bakit mo ba ako tinutulak? Bakit? Papalag ka? Dahil itinulak ako ni Jesse, napaatras ako ng hakbang. Hindi pa siya nasiyahan. Malakas niya akong binalya. Dahil doon, nawalan ako ng balanse. Natumba ako at may naupuan akong malambot sa lupa. Kasunod ng pag-alingasaw ng mabahong amoy. Teka, ano yun? Ang baho Anak ng putya, tol! Si Ramon! Dinurog ang dumi ng kalabaw! Kaya hindi ka nasaktan sa pagkakabagsak mo sa lupa. Dahil sinalo ka pala ng kutsyon. Ang sama ninyo. Grabe! Ang baho nga! Dismayado kong hinawakan ang puwet ko at talagang dumikit doon ang dumi ng kalabaw. Napangiwi ako dahil sa amoy nito. Pero naging dahilan naman yun para tigilan ako ni Barok at Jesse. Yun nga lang, halos namumula na ang kanilang muka dahil sa labis na tuwa. Tumatawa sila ng malakas habang tinatawag nila akong baliw. Hindi ako baliw. Nagkakamali kayo. Tumayo ako at umalis sa lugar na yon. Dumaan ako sa ilog para linisan ang sarili ko. Nag-iisip na rin ako ng paraan kung paano ko maililihim kay Tatang Elias ang ginawa sa akin ni na Jesse at Barok. Nahihiya na rin naman ako sa matanda dahil madalas itong nahihirapan ng dahil sa akin. Habang abala ako sa paglilinis sa katawan ko, narinig ko ang sit-sit mula sa likuran ko. Paglingon ko, nanlaki ang mga mata ko. Isang banakon o king cobra ang padila-dila habang nakatayo at nakatingin sa akin. Agad itong tumaklaw sa akin pero naging maagap ang pagsalo ko sa leeg niya. Sa hindi malamang dahilan, nabali ko ang leeg ng ahas at agad na namatay sa mga kamay ko. Hindi lang ito ngayon nangyari sa akin. Ang makita ang kakaibang bilis ng kamay ko. Para bang hindi galaw ng isang normal na taong walang alam sa pakikipaglaban. Natigilan ako, kaya hindi ko namalayang tinangay na pala ng agos ng tubig ang salawal ko. Hinabol ko yun, ngunit masyadong malakas ang agos ng tubig. Hindi ako marunong lumangoy dahil maging yon ay hindi ko maalala. Pero nang makarating ako sa malalim na bahagi ng tubig, nagtaka ako dahil nagawa kong maikampay ang mga kamay at paa ko. Nagawa kong makatawid sa kabilang pampang ng ilog. Yun nga lang, hindi ko nagawang habulin ang salawal ko. Saglit akong nagpahinga sa gilid ng ilog at nag-isip kung paano ko nagawa ang bagay na yon. Maaaring nawalan niya ako ng alaala. Ngunit ang mga kakayahan ko, hindi nagbago. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Saka ako napatingin sa itsura ko. Pambihira na magkamalasan to. Paano ako makapaglalakad nito? Tiyak na pagtatawanan na naman nila ang itsura ko. Ay nako, ano ba kasing kasalanan ko? At nangyayari ito sa buhay ko. Tumingin ako sa natitirang saplot ko sa ibaba. Manipis pa ang tela at ang damit ko naman hapit sa katawan ko. Naisip ko na hubarin na lang ang t-shirt ko at yun ang gagamitin kong pantaklob sa pang-ibabang bahagi ng katawan ko. Kaya lang, sa pag-ahon ko sa ilog, sakto naman na merong dumaan na kalalakihan at mga dalaga. Nagkagulo sila hindi para maawa sa akin, kundi para pagtawanan ang itsura ko. May nagsabi pa na malala na raw ang tama ko sa utak. Nagsimula ang ganong kaisipan ng mga tao tungkol sa pagkatao ko dahil nalaman nilang napabagok ang ulo ko sa bato. Kaya ang alam nilang lahat, baliw talaga ako. Yun na rin ang naging tingin ko
sa sarili ko. Akma sanang tatakbo na ako pauwi sa bahay nang marinig ko ang malakas na sigawan ng mga tao sa unahan ng aking daan. Tumakbo na rin ang mga kababaihan at kalalakihan papunta sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Hindi ko na sana papansinin ang pinagkakaguluhan nila. Kaya lang ay narinig ko ang boses ni Tatang Elias. Dahil doon, nagpasya akong lumapit sa umpukan ng mga tao. Paglapit ko sa mga ito, walang nakakapansin sa itsura ko. Dahil abala sila sa pagtingin sa dalawang lalaking nakaandusay sa lupa. Diyos ko po! Ngayon lang nangyari ang ganyang klaseng pagpatay. Hindi maganda ito. Kailangan pagtuunan agad ito ng pansin ng kapitan natin. Tatang Elias, ano po nangyari sa mga yan? Gulat na napatingin sa gawi ko si Tatang Elias. Hindi niya sinagot ang tanong ko dahil napatitig siya sa itsura ko. Kaya naman, inilayo niya ako sa mga tao. Anong ginagawa mo rito, Ramon? Napadaan lang ho. Hay nakong kalokohan mo! Abay, bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan na sa lawan mo? Napakamot ako sa batok dahil wala akong maisip na dahilan na maisasagot sa matanda. Kaya sinabi ko na lang kung ano ang totoong nangyari. Tinangay po kasi ng agos ng tubigan sa lawal ko kanina. Naglinis po kasi ako ng katawan dahil napaupo po ako sa dumi ng hayop eh. Teka, Tatang Elias, ano po ba nangyari sa dalawang lalaking yan? Bakit? Hindi mo ba nakita kung ano ang itsura nila? Hindi po eh. Halika, tignan mo. Silipin natin ulit. Hinawi ni Tatang ang mga taong nakaharang sa daan. Kaya tumambad sa paningin ko ang itsura ng mga lalaking wala ng buhay. Para bang may bumaon na libo-libong kutsilyo sa dibdib ko nang makita ko ang itsura ng mga ito. Wakwak ang ligat tiyan ha. Sa loob ng kanilang tiyan ay may buhay na kulay itim na sisiw. Paano nangyari yun, Tatang Elias? Sa bahay na lang natin pag-usapan ang mahalaga. Nakita mong may masamang nangyayari sa baryo natin ngayon. Mukhang ngayon lang din po ito nangyari sa baryo niyo, Tatang Elias. Tama ka, Ramon. Ngayon nga lang ito nangyari. Hala, sige na, umuwi na tayo. Nang makapagpalit ka na rin ng damit mo. Sa paghila sa akin ni Tatang Elias, bigla akong nahilo. Para bang may biglang eksenang lumitaw sa isip ko. 4 na tao ang nakita ko. Nakaluhod sila sa lupa. Sa likuran nila may mga aningo. Iniling-iling ko ang muka ko. Napilit na inaalala kung ano ang itsura nila. Pero saglit lang at nawala ulit ang bagay na yon sa isip ko. Kaya naman, natigilan si Tatang Elias nang hindi ako naglakad para sumunod sa kanya. Ano pa bang hinihintay mo, Ramon? Tara na! Umuwi na tayo! Muling hinila ni Tatang Elias ang kamay ko. Habang abala naman ako sa pag-iisip kung ano ang bagay na nakita ko sa isip ko. Kaya habang naglalakad kami ng matanda pa uwi sa bahay, ay binanggit ko sa kanya ang mga napapansin ko sa sarili ko. Binitiwan naman ito ang kamay ko, saka tumigil sa paglalakad at hinarap ako. Anong ibig mong sabihin na may nakikita ka? Kanina ho kasi sa isip ko, may biglang mga imaheng lumitaw. Nakakatakot po dahil bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi kaya unti-unti nang bumabalik ang mga alaala mo? Pero, Tatang Elias, nangyari lang po yun nang makita kong katawan ng mga biktima. Isa lang ang ibig sabihin nun. May nakita ka ng ganong eksena sa nakaraan. Maaring may nakita kang patay. Kung ganun ho, unti-unti na nga pong bumabalik ang alaala ko. Tama ka. Baka ganun nga
ang nangyayari sa'yo? Sa palagay niyo, sino pong pumatay sa dalawang lalaki? Hindi sino ang dapat na itanong mo sa akin, Ramon, kundi kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa kanila. Ano ho? Hindi ko ho kayo maintindihan. Halika, bilisan mo sa paglalakad. Sa bahay tayo dapat na mag-usap tungkol dyan. Pagkalipas ng 15 minutong paglalakad, ay narating namin ang bahay ni Tatang Elias. Mabilis kaming pumasok sa loob at pinag-usapan namin kagad ang tungkol sa mga biktima. Kahit ngayon lang nangyari, ang brutal na pagkakapas lang sa dalawang lalaki. Alam ko kung anong uri ng nilalang ang pumatay sa kanila. Ano pong klaseng nilalang ang pumatay sa kanila, Tatang Elias? Ang pumatay sa kanila ay ang tinatawag na aswang kalibunan. Ano ho? Aswang kalibunan? Ano pong uri ng nilalang ang kalibunan? Siya ang sinaunang aswang na nakatira sa kagubatan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, umiiral na ang kanyang lahi. Nababalot na makapal na balahibo ang kanyang katawan. Nagtatanim siya ng kulay itim na sisiw sa kanyang biktima. Ganon din ang ginagawa niya sa taong gusto niyang hawaan ng pagiging aswang. Kung ganun po, ang mga sisiw na nakita ko sa tiyan ng mga biktima ay palatandaan na kalibunan niya ang totoong pumatay sa kanila. Tama ka. Marami ang hindi nakakaalam sa mga taga rito na totoong may kalibunan sa baryo namin. Ano po ang kakayahan ng aswang na kalibunan? Kaya niyang lumipad. Mahirap din siyang makita sa dilim dahil masyado siyang mabilis kumilos. Lalo na pagsapit ng gabi. Ang nakakabahala pa, kaya rin niyang mag-anyong tao sa araw at makihalubilo sa atin nang hindi nararamdaman ng kahit anong klaseng mutya o anting-anting. Ang ibig niyo ho ba sabihin walang sandatang makapapatay sa kalibunan? Merong armas na makakatalo sa kalibunan. Isang talim na nagtataglay ng kapangyarihang may kinalaman sa sungay ng hayop. Kaya lang, bibihiran sandatang yun. Ano pong klaseng sandata? Isang uri ng itak na tinatawag na sinuwak. Ang itsura ng talima ay tuwid na may tulis sa dulo, ngunit ang lapad ay halos kasing sukat ng daliri. Paano po yun naging makapangyarihan? Dahil gawa yun sa sungay ng kalabaw, ibig sabihin nun, para sa kalibunan, sungay ng hari ng kadiliman. Kinatatakutan niya ang sandatang yun dahil manghihina siya. Sa oras na tamaan siya ng talim nito, hindi niya mapapagaling ang sugat niya. Paano po yun makakapatay ng aswang? Sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo niya gamit ang sinuwak, mapapatay na ang kalibunan. Pero saan naman po makakahanap ng ganong klaseng sandata? Meron dati ang kapatid kong si Ramon. Kaya lang, matagal na akong walang balita sa kanya. Ang totoo niyan, hindi talaga ako taga rito. Napadpad lang ako rito para hanapin siya. Ngunit, nabigo ako. Hanggang sa tuluyan na lamang akong nanirahan dito. Sa loob ng maraming taon. O ganun ho, malabong makahanap tayo ng sinuwak. Pumayaswang po sa lugar na to, manganganib ang buhay ng mga tao rito. Paano po kung walang sandatang sinuwak? Paano may liligtas sa mga tao? Kayang ipagtanggol ang mga tao laban sa kalibunan. Kung ang lalaban sa kanila ay malakas ang loob at kayang pugutin ang ulo ng mga aswang, yun ang pangunahing kahinaan ng kalibunan. Kaya lang, sa bilis kumilos ng nilalang na yun, imposibleng mangyari yun. Paano naman po kung mahusay din ang taong papatay sa kanila kahit wala ang sinuwak? Kung mangyayari yun, saka lang mapapanatag ang loob ko. Pero Tatang Elias, sino naman kaya ang haharap sa mga kalibunan para lumaban sa kanila? Baka pag nakita ang mukha ng kalibunan,
Kahit matapang pa, abay baka maduwag din. Yun nga ang inaalala ko, Ramon. Siya nga pala. Kumusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Hindi pa rin po magandang kalagayan ko, Tatang Elias. May pagkakataon po na nagbabago ang kilos ko. Kagaya ngayon, matino akong kausap. Minsan naman po, para akong baliw. Ay, nako. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin sa'yo. Katulad kanina, sabi mo may nakikita kang mga imahe na hindi mo maintindihan. Hindi kaya biktima ka ng aswang na kalibunan? Ano? Paano niyo naman po nasabi ang bagay na yan? Dahil sa mga sugat mo noon. Diyos ko, bigla naman po akong nag-alala. Nakapag-aalala talaga yan. Lalo na at may namatay na. Paano po? Kung pinatay sila ng kalibunan ng dahil sa akin, baka po may posibilidad na totoo sila sabi niyo tungkol sa mga aswang at nadiskubre nilang buhay pa ako. Hindi tayo sigurado kung yun nga ang dahilan kung bakit nangyayari to. Pero mag-iingat ka pa rin. Bawasan mo munang lumabas-labas ng bahay. Hinawakan ni Tatang Elias ang balikat ko, saka ito lumabas ng bahay. Naiwan naman akong natitigilan sa mga narinig ko. Nang maramdaman ko ang lamig sa katawan ko, saka lang ako pumasok sa loob ng silid para magpalit ng damit. Pagsapit ng gabi ay hindi ako dinalaw ng antok. Pabaling-baling ako sa higaan dahil hindi mawala sa isip ko ang mga pinag-usapan namin ni Tatang Elias. Kaya naman, bumangon ako at lumapit ako sa bintana. Madilim na ang paligid at tanging mga kulisap na lamang na panggabi ang naririnig ko. Ramdam ko rin na natutulog na rin ang matanda sa kabilang kwarto. Maya-maya pa ay napansin ko ang nag-iisang alitap-tap na napahiwalay sa kanyang mga kasama. Dala ng pagiging mausisa ko sa mga bagay na hindi naman gawain ng may matinong pag-iisip. Sumunod ako sa alitap-tap. Dumaan ako sa bintana habang hindi ko inaalis ang paningin ko sa insektong lumilipad. Teka, sandali lang. Hintayin mo ako, alitap-tap. Sa kakasunod ko sa alitap-tap, dinala niya ako sa gitna ng kakahuyan. Nagulat pa ako dahil malayo na pala ako sa kinaroroonan ng bahay namin. Pero dahil sa kagustuhan kong mahuli ang alitap-tap, hinabol ko pa rin ito at pilit kong inaabot ang mababa niyang paglipad. Pero bigla akong natisod sa bagay na nakaharang sa dinaraanan ko. Diretso ang pagbagsak ko sa lupa at natigilan ako nang maramdaman ko na parabang tao ang dinaganan ko. Kasunod ng malagkit na likidong dumikit sa kamay ko. Dahil madilim, hindi ko agad napansin kung ano ang bagay na yon. Maya-maya pa ay may naamoy akong malansa. Tumayo ako at pinagmasdan kong mabuti ang bagay na nadaganan ko. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang tumambad sa paningin ko ang isang lalaking nakahandusay sa lupa. Duguan, wakwak ang tiyan, wasak ang leeg, at wala ng buhay. Sa loob ng kanyang tiyan, naroroon ang kulay itim na sisiw. Kinabahan ako dahil alam ko na kung anong uri ng nilalang ang pumatay sa bagong biktima. Kalibunan. May kalibunan sa paligid. Sigurado kung siya may gawa nito. Hindi ako dapat narito. Bakit ba ako pumunta rito? Nag-aalala akong napatingin sa paligid. Napansin ko ang itak sa bewang ng lalaki. Mukhang nanggaling pa sa trabaho ang biktima bago siya pinatay ng kalibunan. Kinuha ko ang itak sa bewang niya bilang panigurado na may magagamit akong armas laban sa aswang. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan at naglakad pa ako papunta sa dulo ng daan. Mabuti na lang at lumitaw ang liwanag ng buwan nang mapadpad ako sa talahiban. Maya-maya pa ay napansin ko ang isang kubong nakatayo sa gitna ng talahiban.
Gawa yun sa kugon at kawayan. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang bahay ni Nanang Iska. Yung bulag na lola ni Jessie. Iisipin ko sanang baka si Lola Iska ang aswang na kalibunan. Pero natigilan ako dahil nakita ko ang mga aninong pumaligid sa bahay ng matanda. Nanginginig ang tuhod ko at napakuyom ang mga kamao ko habang mahigpit kong hawak ang itak. Nagsimula na nga ang mga aswang na kalibunan na sirain ang dingding at bubong ng bahay ng matandang babae. Wala na sana akong balak na tumulong dahil nga natatakot ako. Pero namalayan ko na lang na sumigaw na ako ng malakas. Hoy! Mga halimaw kayo! Layuan yung bahay ni Lola Iska! Naku, patay na! Lagot! Tumingin silang lahat sa akin at papalapit na sa kinaroroonan ko. Bakit ba kasi ako sumigaw? Itinutok ko sa kanila ang itak ko. Ngunit patuloy lang sila sa paglapit. Nang tamaan ng liwanag ang kanilang katawan, nakita ko ang mabangis nilang anyo na para bang mga asong nauulon. Hindi ako umatras. Para bang sanay na akong makakita ng aswang. Isang bagay na hindi pamilyar sa pakiramdam ko. Anong nangyayari sa akin? Kanina lang ay takot na takot ako pero ngayon, wala na akong ibang gusto kundi ang pugutan sila ng ulo. Nagulat ako sa sunod kong ginawa. Para bang may ibang taong nagkokontrol sa kilos ko. Sumugod ako sa mga kalibunan at mabilis ko silang pinagtatatagaan ng itak. Tinamaan sila sa katawan. Ang iba naman ay sa leeg. Sa gilid naman ng mga mata ko, may iba pang aswang ang patuloy na sumisira sa bahay ni Lola Iska. Kaya naman, binilisan ko ang pakikipaglaban sa mga kalibunan para matulungan kagad ang matanda. Totoo sabi ni Tatang Elias, mabibilis talaga sila kumilos at konti lang ang tinatamaan ng itak ko. Pero tsak naman sa gagawin ko ito, mamamatay silang dilat ang kanilang mga mata. Ibinato ko ang itak ko sa gawi ng kalibunan. Napapasugod sana sa kinaroroonan ko. Kahit mabilis ang kilos nito, hindi siya nakaligtas sa pagtama ng talim sa pagitan ng kanyang mga mata. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng aswang. Binunot ko ang itak at magkakasunod na pagtaga sa leeg ang ginawa ko sa kanya. Hanggang sa mapugutan ko ito ng ulo. Dinampot ko ang ulo ng kalibunan at ibinato ko yun sa nakahanay na mga aswang. Lahat sila ay natigilan sa ginawa ko. Kaya pati ang iba pang mga kalibunan na sumisira sa bahay ni Lola Iska ay tumigil na rin at ako na ang kanilang hinarap. Ano? Nagulat ba kayo Akala niyo siguro walang maglalakas ng loob na lumaban sa inyo, no? Mabilis pa sa kidlat na lumapit ako sa mga nilalang na para bang alam na alam kong gamitin ang itak na hawak ko. Tumalon ako at pagbagsak ko, naitarak ko na kagad ang itak sa ulo ng unang kalibunan. Bumagsak ito sa lupa at mabilis kong pinugutan ng ulo. Dahil doon, paatras ang iba pa nitong mga kasama at sinubukan tumakas pero naging maagap ang pagtayo ko. Naibato ko na kagad ang itak sa nilalang na balak sanang lumipad. Pagbagsak nito sa lupa, mabilis akong lumapit at binunot ang talim sa katawan nito. Tinanggal ko ang kanyang pakpak. Pinutulan ko ito ng mga binti. Saka ko pinugot ang kanyang ulo. Pagkatapos, tinungtungan ko ang dibdib ng kalibunan habang nakangisi akong nakatingin sa mga natitigilang aswang. Para bang nag-ibang tao ko ng mga sandaling yon. Humanda kayo! Ako naman ang aatake sa inyo! Isa-isa ko silang inasinta ng itak at nagkagulo sila nang bigla ko silang sinunggaban. Hindi gumana sa akin ang mabilis nilang pagkilos. Pero dahil sabay-sabay sila sa pag-atake,
Hindi ko naiwasan ang kalmot nila na tumama sa likod ko. Nang maramdaman ko ang kuko nila sa katawan ko, may bahagi ng alaala ko ang bumalik na para bang nangyari na rin yun sa akin. Pero dahil nasa gitna ako ng labanan, pinagtuunan ko muna ng pansin ang mga kalaban. Sa isang iglap, nagawa ko kagad na gilitan ng leeg ang lahat ng mga aswang na umatake sa akin. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang umaagos ang kulay itim nilang dugo. Ang ibang aswang naman na nagtangkang sumugod sa akin ay agad kong pinatamaan ng patalim ng itak sa noo. Saka ko nilapitan ang mga ito at isa-isa kong tinanggalan ng ulo. Dahil abala ako, hindi ko namalayan na merong natirang kalibunan. Lumitaw ang pakpak nito sa kanyang likuran at tahimik na lumapit sa akin. Bigla kong naramdaman ang pagbaon ng kuko niya sa balikat ko, kasunod ng pag-angat ng paa ko sa lupa. Aray ko! Hayop kang impakto ka! Susubukan mo pa akong dagitin, ha? Itinarak ko ang itak sa dibdib niya. Tumulo ang kanyang dugo sa mukha ko at meron na namang isang bahagi ng alaala ko ang biglang bumalik. Para bang nangyari na rin yun sa akin nang maramdaman ko ang sakit. Para bang sinaksak na rin ako ng kuko ng aswang. Nasigurado ko ng mga sandaling yon na muntik na rin akong mabiktima ng kalibunan sa nakaraan ko. Bitiwan mo ko, hayop ka! Siguro, kayo naging dahilan kung bakit nawalan ako ng alaala. Kaya inulit ko ang pagsaksak sa aswang na nakakapit sa balikat ko. Huli na para maisip ko na mataas na pala ang lipad ng kalibunan. Kaya nang sinaksak ko siya, nabitiwan niya ako at nahulog ako. Tumama ang katawan ko sa punong pinagbagsakan ko. Humampas ang ulo ko sa sanga bago ako tuluyang bumagsak sa lupa. Napaigik ako sa sobrang sakit. Kasunod ko ring bumagsak sa lupa ang kalibunan. Ilang di pa lang ang layo nito sa kinahihigaan ko. Doon nagsimula ang pagbalik ng isang alaalang matagal ko nang nakalimutan. Hindi. Hindi. Paano ko nakalimutan ang bagay na yun? Diyos ko, naalala ko ng lahat. Ang mga aswang na yun, pinatay nila ang buong pamilya ko. Napatingin ako sa gawin ng aswang na kalibunan. Habang naghihingalo ito, dinampot ko ang itak sa lupa at nilapitan ko ang aswang. Niluhuran ko siya sa dibdib. Hayop kang demonyo ka. Ngayong naalala ko na ang ginawa ng mga kalahi mo sa pamilya ko. Matitikman mo na ngayon ang paghiganti ko. Ubod-lakas kong itinarak ang itak sa leeg ng kalibunan. Nagkakakawag ang kanyang pakpak dahil sa labis na sakit. Pinaikot-ikot ko yon at ibinuhos ko ang matinding galit. Pinugutan ko siya ng ulo at hindi pa ako nasiyahan. Inalisan ko rin ito ng mga binti at braso. Tumayo ako habang pinagmamasdan ko ang nakahandusay na aswang. Kaya pala kahit wala akong maalala, ay nagawa ko pa rin makipaglaban sa inyo. Dahil dati na pala tayong magkalaban. Humanda ka sa aking hayop ka. Humanda din sa akin ang pinuno nyo. Hahanapin ko siya. Isinusumpa ko. Dahil bumalik na ang mga alaala ko, nagtungo ako sa lugar kung saan ako dating nakatira. Pagdating ko ron, tumambad sa paningin ko ang bahay namin. Nanlumo ako sa nanatnang ko dahil sira na yon at ginapangan na ng mga damong ligaw sa paligid. Napaluhod ako sa lupa habang umiiyak. Hindi ko maipaliwanag ang galit na nararamdaman ko, pati na ang sakit, sanhi ng pagkawala nila. Diyos ko, ang pamilya ko, hindi ko man lang sila nailibing ng maayos. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang puntod nila. At kung merong taong nagmalasakit sa kanila. Halos gumuho ang mundo ko
ng mga sandaling yun. Ang dating kumpleto kong pamilya, ngayon, mag-isa na lang ako. Pagbabayaran ng mga aswang na kalimunan ang ginawa nila sa inyo. Isinusumpa ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napapatay. Dala ng labis kong galit, pinagsasasaksak ko ng itak ang lupa hanggang sa masira ang hawakan nito at dumugo ang kamay ko dahil sa talim. Pero baliwala yun dahil mas masakit ang mawalan ng pamilya. Mas masakit na wala man lang akong nagawa para iligtas sila, samantalang ako ay buhay pa rin. Kaya naman tumayo ako, nakuyom ko ang mga kamao ko at pinunasan ko ang mga luhang umaagos sa pisngi ko. Matagal akong nanatili sa lugar na yon habang tahimik lang akong nakatingin sa bahay. Nang lumiwanag ang paligid, saka ako naglakad pabalik sa baryo ng Santa Ines. 2 oras akong naglakad habang wala sa sarili. Ang dugo naman sa kamay ko ay hindi ko napapansing pumapatak sa daan na nilalakaran ko. Tuluyang namanhid ang katawan ko sa sakit na nararanasan ko. Pagsapit ko sa gitna ng palayan, natanaw ko sina Jessie at Barok. Nag-aani sila ng palay. Nang makita nila ako, agad silang lumapit sa akin habang nakangising nakatingin sa mga sugat ko sa katawan. Naman ang 7 tipaklong, oo. Narito ka na naman. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wag mo nang ipapakita ang pagbumuka mo? Teka, tol. May sugat siya sa kamay, oh. Mukhang may ginawa siyang kabalbalan, ah. Mag-iingat ka. Baka tuyuin ang utak niyan at masaktan ka niya. Ang sama rin makatingin sa'yo, oh. Hindi ako natatakot sa kanya. Pumapatol ako sa baliw. Hoy, ba't di ka nagsasalita, ha? Saan mo nakuha ang sugat mo? Aba, matigas na yata, tol. Hindi na natatakot sa'yo, ah. Ni ayaw sagutin ang tanong mo. Umalis kayo sa harapan ko. Aba, galit ang baliw na to, ha? Bakit ba? Hindi ba nahuli yung paru-paro mo? Mas pinili kong manahimik habang tinutulak ako ni Jessie sa balikat ko. Hinayaan ko siyang saktan ako hanggang sa mawalan ako ng balanse. Bumagsak akong paupo sa lupa at mabilis akong tumayo. Naglakad ako sa ibang direksyon pero hinarangan naman ako ni Barok. Tol, hindi ka pinansin, ah. Saka hindi siya tumitingin sa atin. Bakit kaya? Baka naman, natuluyan na. Natuluyan nang maging baliw. Tama ka. Mukha siyang ewan, eh. Kaya siguro wala siyang pamilya. Dahil hindi nila matanggap na baliw si Ramon. Dahil sa sinabi ni Barok, tumalim ang tingin ko sa kanya. Napakuyom ang kamao ko at labis ang pagpipigil ko sa galit ko. Dahil kung lalabanan ko sila, baka kung ano lang ang magawa ko. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Barok, kaya itinulak niya ako at muntik na naman akong bumagsak sa lupa. Pero imbis na pagsalitaan ko sila ng masakit, nagpanggap na lang ako na para bang nawawala sa sarili. Umalis na lang kayong dalawa sa harapan ko. Alam niyo, yung paru-parong hinuli ko, pinugutan ko talaga ng ulo. Kasi alam niyo ba, mukha silang halimaw, eh. Ano? Ano ba pinagsasasabi mo? Pambihira ka naman, Barok, oh. Huwag mo sabing magpapadala ka sa sinasabi ng baliw na yan. Hindi, maniwala kayo. Totoo sila, sabi ko. Marami sila. Tapos yung bahay ng bubuyog, naku, pinagtulungan silang atakihin ng mga paru-parong mukhang halimaw. Kaya ayun, iniligtas ko sila. Kaya nga nasugatan ako sa kamay, eh. Tignan nyo, ang lalim nga. Pambihira. Malala na ang tama sa utak nito. Bakit? May butas ba ang ulo ko? May paru-paro na rin? Ang alam ko kasi, yung pumasok sa ulo ko, mukhang tutubi. Kamukha mo pa nga yung isa, eh. Hoy, ikaw, kung nababaliw ka na,
Huwag ka naman damay, ha? Lihim akong napangiti nang makita ko ang reaksyon sa mukha ng dalawa. Napaniwala ko silang nababaliw na akong talaga. Pero bigla na lamang silang tumawa, kaya napatitig ako sa mukha nila. Ang galing! Nabaliw na talaga si Ramon! Sa wakas, may paglalaruan na talaga tayo. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Mas lumapit sila sa akin habang nakangisi. Akala ko talaga gumana na ang plano ko. Yung pala, mas lalo silang matutuwa. Hinawakan nila ako sa tigkabilaan kong mga braso. Gusto ko mang magpumiglas, ngunit malalaman nilang nagpapanggap lang akong baliw. Kaya hanggat kaya kong magtiis, sinakyan ko ang binabalak nila sa akin. Dating gawi, ah. Itali natin siya sa punong maraming langgam. Nako, masaya to. Abay, bilisan natin! Baka mamaya may makakita pa sa atin eh! Kinaladkad nila ako, ngunit nagpumiglas ako. Hindi sinasadyang naitulak ko si Jessie. Bumagsak siya sa lupa, pero mabilis din siyang tumayo. Lumapit siya sa akin at pinagsususuntok niya ako sa muka. Hayop ka! Lalaban ka na, ha? Pinagtulungan nila akong suntukin sa sikmura. Wala silang pakialam kahit saan ako tamaan. Kahit gumugulong na ako sa lupa, ay hindi pa rin sila tumitigil. Pero dahil may kalmot na ako sa likod, natigilan sila ng dumugo yun. Itinayo nila ako at hinawakan nila ako sa tigkabilaan kong balikat. Kaya nahawakan din ng mga ito ang sugat ko sa balikat mula sa kuko ng kalibunan. Binitiwan nila ako at nagtatakang napatingin sa akin. Bakit marami kang sugat? Bakit, tol? Sa likod, sa kamay, at sa balikat niya. May mga kalmot. Teka. Akala ko ba gasgas lang ang dahilan ng dugo sa damit niya? Hindi, tol. Alam ko, malalim ang sugat niya dahil nahawakan ko. Pero bakit hindi siya nasasaktan? Ganyan siguro kapag baliw, wala nang pakiramdam. Mabuti naman at alam mo, Jessie. Ang baliw, wala na talaga halos pakiramdam. Iiyak pero saglit lang. Pero ang baliw kapag nagalit, pumapatay din. Kitang-kita ko ang takot sa muka ni na Jessie at Barok nang sabihin ko yun. Magsasalita pa sana sila nang biglang dumating si Tatang Elias. Tumigil kayo! Anong ginagawa niyo kay Ramon? Hindi na kayo naawa sa kanya! Bakit naman po kami maaawa sa kanya? Baliw na yung apo niyo eh. Sabi pa nga niya, walang pakiramdam ang taong wala na sa sariling katinungan. Tumigil na kayo! Tsaka bakit may sugat ang katawan ni Ramon? Anong ginawa niyo sa kanya? Aba, malay namin dyan. Dumating siya na ganyan na eh. Ramon, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Sana ako. Nang bigla naming narinig ang sigawan ng mga tao, may umaalalay kay Lola Iska sa paglalakad. Sa huli ang ganito, may mga kalalakihang usong-usong ang mga napatay kong kalibunan. Si Jessie ang agad na lumapit sa matanda nang makilala ito. Matagal nang nagsosolo sa buhay si Lola Iska. Hindi siya pinapahalagaan ng pamilya niya at dinadalhan na lamang siya ng pagkain 2 beses sa isang linggo. Kaya gulat na gulat si Jessie nang makita ang mga tao. Ako naman, umalis na sa lugar na yon at hindi ko na pinakinggan ang kanilang mga pinag-uusapan. Si Tatang Elias naman ay nagpaiwan at nakiusyoso na rin sa mga tao. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay, abala pa rin ako sa pag-iisip ng maisasagot sa magiging tanong sa akin ni Tatang Elias. Pagdating ko sa kubo, agad akong pumasok sa loob ng silid ko para magpalit ng damit. Nilinisan ko rin ang sugat ko sa katawan at pagkatapos ay nagpahinga ako habang nakaupo ko sa gilid ng katre. Biglang sumagi sa isip ko ang sandatang ginamit ko bago ako nahulog sa bangin. Kailangan ko palang hanapin ang sinuwak ko.
Ang huling natatandaan ko, hinahangad ng pinuno ng mga kalibunan ang sandata ko na yun. Napatingin ako sa labas ng silid ko nang marinig ko ang yabag ng mga paa ni Tatang Elias. Diretso siyang pumasok sa loob ng kwarto ko. Hindi pa ito halos nakakapasok sa loob ng silid nang nagsalita na agad ito habang titig na titig sa mukha ko. Gusto kong magsabi ka sa akin yung totoo, Ramon. Saan ka ba nanggaling? Kanina, nang magising ako, wala ka sa loob ng kwarto mo at ganyan na ang itsura mo. Tatang Elias, may nakalaban po akong mga aswang na kalibunan. Ano ka mo? Kaya ba may mga sugat ka sa katawan? Ganun na nga ho. May hinabol akong isang alitap-tap at nakarating ako sa kinaroroonan ng bahay ni Lola Iska. Ibig sabihin, ikaw yung sinasabi ni Iska na taong nagligtas sa kanya. Oo, Tatang Elias. Pero batay sa pagkakarinig niya, sa pakikipaglaban mo, kahit hindi niya nakikita ang ginagawa mo, sigurado raw siyang mahusay ang taong tumulong sa kanya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa matanda na bumalik na ang alaala ko. Para bang may bahagi sa isip ko ang nagsasabi na mas makabubuting wag ko na lang ipaalam kay Tatang Elias. Hindi ko rin alam kung paano ko itatanong sa kanya kung may nahanap din ba siyang itak sa tabi ko nang matagpuan niya ako sa bangin. Lahat ng yon pinag-iisipan kong mabuti dahil kapag nagkamali ako, marami ang madadamay. Kaya naman, inilihis ko ang aming pinag-uusapan. Yun na nga ho ang gumugulo sa isip ko, Tatang Elias. Hindi ko alam kung paano ko tinalo ang mga aswang na yun. Diyos ko, alam mo bang sa ginawa mong ito, makakarating sa pinuno ng mga kalibunan ang ginawa mo sa mga alagad niya? Malalagay ang buhay ng mga tao rito sa panganib. Hindi ko naman ho yun sinasadya, Tatang Elias. Ipinagtanggol ko lang naman po ang sarili ko. Bahala na. Kailangan mo ngayon na magdobling ingat. Lumabas si Tatang Elias sa silid ko. Ngunit hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi niya. Maya-maya pa ay merong dumating na pasyente si Tatang Elias. Kaya naman, nagpasya muna akong mahiga sa katre habang naririnig ko ang boses ng mga tao sa sala. Kausap nila ang matanda. Sugatan ba ka mo? Aba, kailangan nga magamot kagad sila. Pero nasaan ba sila? Iniwan ko po sila doon sa may bahay. Hindi po kasi nila kayang maglakad dahil sa mga tinamo nilang sugat sa katawan mula sa mga lalaking nanloob sa mansyon ko. Abay, teka. Saan ka ba nakatira? Ngayon lang kasi kita nakita rito. Ako po si Arnulfo, ang bago nagmamayari sa malaking poltriyan na nakatayo sa tuktok ng bundok. Nabili ko na po kasi ang lupay na yon. Abay, ganun ba? Pero malayo yun dito ah. Mahihirapan na akong pumunta ron. Huwag po kayong mag-alala, Tatang. May sasakyan naman po tayo na kabayo. Kaya hindi po kayo mahihirapan sa paglalakad. Kung ganun, sige. Ngayon na ba tayo aalis? Opo. Medyo malalim po ang sugat ng mga kasama ko. Kaya dapat po na maagapan. Teka, wala po ba kayong may isasamang isa pa? Para naman po may makatulong kayo. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang tanong ng lalaking nagngangalang Arnulfo. Mabuti na lang at hindi sinabi ni Tatang Elias ang tungkol sa akin. Kaya naman, umalis ang mga ito na hindi ko man lang nakita ang itsura ng bisita ni Tatang Elias. Pagsapit ng gabi, wala pa rin si Tatang Elias. Kaya naman, kinabahan na ako at nagpasya na akong sunduin ito para hanapin ang kinaroroonan ng lupain ni Arnulfo. Mabilis akong naganap ng itak na magagamit kong sandata kung sakaling may makasalubong ako ng mga aswang na kalibunan. Ngunit sa paghahanap ko, hindi sinasadyang nasagi ko ang baul at natanggal ang takip nito
Nakita ko sa loob ang isang pamilyar na kagamitan. Napakunot ang noo ko, kaya hinawakan ko ang itak. Teka, sa akin to ah. Paano tong napunta rito? Malinis at halatang iningatang mabuti ang itak na sinuwak. Napalunok ako ng laway nang maalala ko ang unang pagkikita namin ni Tatang Elias. Wala siyang nababanggit tungkol sa sandatang pag-aari ko. Pero dahil mas nangingibabaw ang pag-aalala ko sa matanda, isinantabi ko muna ang mga katanungan sa isip ko at mabilis kong itinali ang tali ng kaluban nito sa bewang ko. Agad akong lumabas ng bahay para sunduin na si Tatang Elias. Dahil ganito rin ang pakiramdam ko, bago brutal na pinaslang ang pamilya ko, malalaki ang hakbang ng mga paa ko na tinahako ang daan papunta sa masukal na kakauyan. Ngunit pagdating ko ron, bigla akong nakarinig ng pamilyar na boses. Dok, anong ginagawa natin dito? Umuwi na tayo. Panigurado, walang aswang dito. Ano ka ba naman, tol? Pagkakataon na natin kumita ng malaking pera. Itay ng buhay na kalibunan. Tiba-tiba na tayo. Pero, narinig mo naman, di ba? Kung anong sinabi ni Lola Iska, mapanganib sila. Mabilis at mabangis. Baka tayo naman na mapahamak. Hindi tayo mapapahamak. Kaya nga nagdala ako ng asin at itak eh. Kaya huwag ka na maingay dyan. Maghintay na lamang tayo dito. Kahit ilang minuto pa. Pero 2 oras na tayo dito, di ba? Nakapaghintay ka nga ng 2 oras eh. Ngayon ka pa ba uuwi? Pero natatakot na ako eh. Naalala ko kasi ang sinapit ng biktima sa kamay nila. Tol, maniwala ka. Malaking pera ang matatanggap natin kapag nakahuli tayo ng aswang. Narinig mo naman, di ba? Yun ang sinabi ni Kapitan. Merong ahensya daw ng gobyerno na magbabayad ng malaking halaga sa mga taong makakahuli sa mga aswang. Ay nako, bahala ka na nga. Mula sa pinagtataguan kong likod ng puno, narinig ko ang pinag-uusapan nila. Nakita ko rin na hawak nila ang kanilang karit na ginagamit nilang panggapas sa palay. Wala silang kaalam-alam sa panganib na naghihintay sa kanila kung sakaling makakita sila ng mga aswang na kalibunan. Anong ginagawa nila rito? Mapapahamak sila rito. Nga ako, nagkamali. Dahil mula sa impapawid, narinig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak. Napatingala rin sina Barok at Jessie sa langit at gano'n na lang ang takot nila nang bumaba sa lupa ang isang aswang na kalibunan. Nagtulakan ang magkaibigan kung sino ang unang aatake sa nilalang na nakatayo. Ilang dipa ang layo sa harapan ng mga ito. Umalis na kayo! Ano ba? Bulong ko sa sarili ko habang hindi ko inaalis ang tingin sa kinaroroonan nila. Mabilis akong umikot sa kabilang panig ng kakauyan para mailigtas ang 2 bugok. Sa bilis ng pangyayari, nalapitan agad ng kalibunan ang kinaroroonan ng magkaibigan at sabay silang sinakal nito. Umangat ang kanilang mga paa sa lupa. Sabay balibag sa kanila. Bumagsak ang mga ito sa lupa at nabitiwan ng mga ito ang kanilang mga sandata. Hinugot ko ang itak sa bewang ko at mabilis akong lumapit sa mga ito. Tangka na sanang aatakihin ulit ng kalibunan ang 2 nang bigla akong humarang sa harapan ito at 2 beses kong tinaga ang leeg ng aswang. Lumipad ang napugot nitong ulo sa kinaroroonan ng magkaibigan. Natulala ang mga ito nang makita nila ako, pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap dahil lumitaw ang maraming aswang sa likuran ko. Sabay nila akong inatake. Mabuti na lang at naging mabilis ang kilos ko. Para akong hangin na nakipaglaban sa mga aswang at nasasabayan ko ang mabilis nilang pagkilos. Lahat sila pinugutan ko ng ulo. Hindi pa ako nasiyahan. Pinutol ko rin ang mga kamay at binti nila hanggang sa mamatay sila. Nang maubos ko ang mga kalibunan, bumalot ang dugo sa katawan ko
Kaya natakot sina Barok at Jesse nang lumapit ako sa kanila. Ikaw? Paano nangyari yun? Kung ganon, ikaw ang pumatay sa mga kalimunan na umatake sa bahay ni Lola Iska. Diyos ko, isa ka palang malupit na manunugis ng aswang. Ako nga, dahil nagbalik na ang alaala ko. Napakahusay ng ginawa mo. At lahat ng aswang na umatake sa'yo, tinanggalan mo ng ulo nang walang kahirap-hirap. Sa ngayon, hindi yun ang mahalaga. Ang iniisip ko yung kaligtasan yung dalawa. Ano bang ginagawa nyo rito? Patay na ba kayo? Sa kabila ng mga ginawa namin sa'yo, iniisip mo pa rin ang kaligtasan namin. Oo, dahil mahalaga ang buhay nyo. Hindi ko hahayaan na meron na namang mamatay dahil sa mga aswang na kalibunan. Hala, grabe. Hindi ako makapaniwalang matino ka na rin magsalita. Biglang nagbago ang pagkatao mo ah. Talagang nagbalik na ako sa katinuan ko. Isa pa, huwag nyo na ulit isusugal ang buhay nyo nang dahil lamang sa pera. Kung ganon, kanina ka pang nasa paligid at narinig mo mga pinag-uusapan namin? Ganun na nga. Kaya umalis na kayo dahil mapapahamak lamang kayo rito. Dahil sa pagkakaligtas mo sa buhay namin, Ramon, bigla tuloy akong nahiya sa'yo. Ako rin. Matagal ka namin pinaglalaruan. Panan mo pala kami. Baka ganyan din ang nangyari sa amin. Napugutan din kami ng ulo. Napakabuti mo. Salamat, Ramon. Utang namin ang buhay namin sa'yo. Kaya nga sa susunod, huwag kayong mga hamak ng tao na merong pinagdadaanan. Dahil baka dumating ang araw, kung sino pang hinahamak ninyo, ay siya pa pala ang magliligtas sa buhay ninyo. Oo, Ramon. Tatandaan namin yan. Magsasalita pa sana ako nang bigla kong narinig ang boses ni Tatang Elias mula sa likuran ko. Nagulat ako dahil tagtag ng sugat ang matanda. Maraming kalmot ito sa katawan at nanghihina. Mabuti na lang at bago matumba ang matanda ay nasalo ko na siya. Mabilis kong ibinalik ang itak sa bewang ko bago ko kinausap si Tatang Elias na lumapit sa kinaroroonan namin sina Barok at Jesse. Tatang Elias, ano po nangyari sa inyo? Nakatakas lang ako, Ramon. Alam na nila. Nabuhay ka. Ramon, anong sinasabi ni Tatang Elias? Kaninang umaga, sinundo siya para gamutin ang sugatang tauhan ng lalaking nagngangalang Arnulfo. Pero kinabahan ako na hindi pa umuwi si Tatang Elias. Yun pala, nasa panganib na pala siya. Naku, mabuti na lang pala at nakatakas kayo, Tatang Elias. Oo, Barok. Nalaman ko. Mga aswang sila. Ramon, muntik na nila akong patayin nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Ramon, ang mabuti pa, iuwi na muna natin si Tatang Elias sa bahay nyo. Baka nakasunod sa kanya ang mga kalimunan. Dahil sa sinabing yun ni Jesse, pinagtulungan naming alalayang maglakad si Tatang Elias. Pero dahil nag-aalala kami na baka puntahan kami sa bahay ng mga aswang, inalok ni Barok ang bahay nila. Doon daw ay ligtas kami. Tumulong sila sa aming dalawa ni Tatang Elias hanggang sa magamot ang mga sugat ng matanda. Maya-maya pa ay sinimulan ko na ang pagtatanong sa kanya. Saan ko po matatagpuan ang kuta nila, Tatang Elias? Sa itaas ng burol, malapit sa bahay ni Iska. Ginawa nilang kuta ang nabiling lupa ni Arnulfo. Kailangan mapigilan sila sa pagsalakay sa baryo natin para hanapin ka. Ang ipinagtataka ko po, paano nila nalamang buhay pa ako? Dahil sa palatandaan ng pagpatay mo sa mga tauhan niya. Pinugutan mo ng ulo mga aswang, di ba? Tapos pinuputulan mo sila ng mga kamay at binti. Isang paraan ng pagpatay na tanging ikaw lang ang gumagawa. Napataklob sa bibig ang magkaibigan nang marinig nila ang sinabi ni Tatang Elias. Grabe!
Isa ka pala talagang malupit na manunugis ng mga aswang, Ramon. Kaya nga delikado siya rito. Isa pa, nalaman ko na lumakas ang kutob ng pinuno ng kalibunan na buhay ka pa, Ramon. Dahil sa mga dugong pumatak sa lupa, mula raw sa dati niyong tirahan. Tama bang nagpunta ka roon? Tatang Elias, naalala ko, nagaling ako sa dati kong tirahan. Hindi mo sinabi sa akin na bumalik na pala ang alaala mo. Dahil ayoko na po sanang balikan ang nakaraan sa buhay ko. Pinatay ng mga kalibunan ang mga magulang ko, kasama ang asawa at anak ko. Kapag naaalala ko ang bagay na yun, para akong pinapatay ulit. Dahil sa mga ipinagtapat ko, mas lalong nakonsensya ang magkaibigan sa mga pinaggagawa nila sa akin noon. Hindi ko alam na ganyan pala kabigat ang nangyari sa'yo, Ramon. Kaya pala, halos mawala ka sa sarili mo. Patawarin mo kami, Ramon, ha? Humihingi rin ako ng pasensya sa mga pinagsasasabi ko sa'yo, Ramon. Handa kami tumulong sa'yo. Sabihin mo lang at sasamahan ka namin sa binabalak mong gawin sa mga kalibunan. Hindi na. Baka mapahamak lamang kayo. Pero kung hindi dahil sa'yo, baka patay na rin kami. Totoo sinasabi ni Barok. Handa kaming tumulong sa'yo, Ramon. Isa pa, iniligtas mo si Lola Iska eh. Kung hindi rin yun nangyari, hindi rin namin malalaman na malaki na pala ang pagkukulang namin kay Lola Iska. Mapanganib ang mga aswang na kalibunan. Lalo na kung kayo mismo ang pupunta sa kuta nila. Narinig ko na sa kabilugan ng buwan, gaganapin nila ang pagsalakay sa baryo natin. Kailangan maunahan sila. Kaya mas makabubuting dumito na lang kayo para magbantay. Handa po ako mamatay, Tatang Elias. Dahil nakasalalay rin po rito ang kaligtasan ng pamilya namin ni Jessie. Mas makabubuti kung sumama na rin kami kay Ramon. Wala na akong nagawa nang mag-alok ng tulong sina Jessie at Barok. Kaya naman, pinag-usapan namin ang susunod naming hakbang para sugurin ang kuta ng mga aswang na kalibunan. Sa kabilugan ng buwan, susugod tayo sa kuta ng mga kalibunan. Ako ang bahala sa taong bayan para makatulong ang iba sa inyo. Tamang-tama pong naiisip niyo, Tatang Elias. Kaming tatlo ni Barok at Jessie ang papasok sa kuta nila. Papatayin ko ang pinuno nila na pumatay sa pamilya ko. Kami naman ni Jessie ang bahala sa kanyang mga alagad. Mag-iingat kayong dalawa. Dahil hindi biro makakalaban ninyo. Mabuti itong si Ramon at sanay na siyang pumatay ng mga aswang. Layunin ko na ubusin silang lahat nang wala ng kalibunan pa ang pumatay sa mga tao. Sang-ayon ako sa sinabi ni Ramon. Hindi tayo magtitira ng mga kalibunan. Gagawin namin ang lahat ni Barok para matulungan namin kayo na malipol ang mga nilalang na yon. Lahat ng susubok na lumabas sa kuta nila, itutumba ko. O siya, sige na. Pagandaan natin ang paglusob sa kuta ng mga aswang. Sige o, Tatang Elias. Ngayon pa, na malinaw na sa akin kung sino ang totoong kalaban niya. Isa lang ang gusto natin mangyari. Malipol ang mga nilalang na yon at matigil na ang kasamaan nila. Sinang-ayunan namin ang sinabi ni Tatang Elias. Nang mga sumunod na araw ay nag-ensayo kami kasama sina Barok at Jessie. Tinuruan ko sila kung paanong humawak ng kanilang sandatang karet. Nalaman na rin ni Tatang Elias na nahanap ko na ang sandata kong papatay sa mga kalibunan. Ipinagtapat ko rin na hindi Ramon ang totoo kong pangalan, kundi Dante. Nagulat ako dahil hindi ko alam na sikat pala ang pangalan ko hanggang sa kanilang baryo. Dahil daw sa husay kong pakikipaglaban sa mga aswang ay ako raw ang dahilan kung bakit matagal nang hindi nakakapasok ang mga kalibunan sa baryo nila. Dahil sa baryo ko pa lang daw ay napipigilan ko na ang mga ito. Pero dahil nasanay na sila sa pagtawag nila sa akin na Ramon,
Yun pa rin ang naging pangalan ko. Isang gabi sa balkonay ay nilapitan ako ni Tatang Elias. Ramon, hindi ka ba magtatanong kung bakit hindi ko kagad sinabi sa iyo na hawak ko ang itak mo? Hindi na po mahalaga yun, Tatang Elias. Nagkakamali ka. Sapagkat mahalaga na malaman mo ang buong katotohanan. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang kapatid na matagal ko nang hinahanap at nagmamayari sa pangalang Ramon, walang iba kundi ang lolo mo. Pamangkin ko ang tatay mo. Una pa lang kitang nakita at ang sandatan yan. Alam ko nang apo kita sa tuhod. Dahil apo ka ng kapatid ko. Nang malaman ko na pinatay siya ng mga kalibunan, nagalit ako. Nahuli na pala ako ng dating. Halos karatig baryo ko lamang palang kapatid ko. Pero sumuko na ako sa paghanap sa kanya. Sana ay nagkita man lang kami. Totoo po ba ang sinasabi ninyo? Oo. Patunay ang sinuwak. Dahil ako ang tunay na nagmamayari ng sandatang sayo. Sandali lang. At may ipapakita ko sayo. Nang ipagtapat sa akin ni Tatang Elias ang tungkol sa totoo niyang pagkatao, natuwa ako dahil may pamilya pa pala ako. Pagbalik ng matanda, ipinakita niya sa akin ang larawan na hawak niya ang sinuwak. Bata pa siya noon. Black and white yun. Pero bawat detalye sa sandata ko, tugma sa itak na hawak nito. Malakas ang kutob kong pinaghahanap din yan ni Arnulfo. Dahil ang sandatang yan lang ang makapapatay sa kanya. Paanong ito po makakapatay? Hindi ka ba nagtataka na kahit mabilis ang kilos nila, natutuntun sila ng itak o nahagip kagad sila ng talim nito? Dahil may kakayahan ng itak na tukuyin ang presensya ng kalibunan. Kahit bitiwan mo pa yan, kusang hahanapin niya ang katawan ng mga aswang. Kaya pala wala silang takas kapag ito na po ang gamit ko. Kaya pakaingatan mo yang mabuti. Dahil sa oras na makuha yan ni Arnulfo, wala nang makakatalo sa kanya. Ramdam ko na simula talaga nang mapasa kamay ko ang itak na sinuwak, nag-iba ang lakas at ligsing taglay ko. Nagugulat din ako dahil gumagaan ang katawan ko at nagagawa ko ring sabayan ang bilis ng mga kalaban ko. Kaya nauunahan ko ang lahat. Isang gabi, dumating na ang oras ng kabilugan ng buwan. Yun ang hudyat ng pagsalakay namin sa kuta ng mga aswang. Nagtipon kaming lahat sa bahay ni Barok upang pagplanuhang mabuti ang aming plano. Ano? Handa naman lahat sa gagawin nating laban sa mga aswang na kalibunan? Oo, Ramon. Handa na kami ni Jesse. Ako rin. Alam ko nang gagawin ko. Malakas ang kutob ko, magtatagumpay tayo. Tandaan nyo, kapag nanganib kayo, huwag kayong magdadalawang isip na humingi ng tulong. Oo, Tatang Elias. Ramon, kapag malalagay sa panganib ang mga kasama mo, protektahan mo pa rin sila para hindi sila mapahamak. Huwag ho kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para humaprotektahan sila. Mabuti naman. Sige na, dali na natin ang mga gagamitin natin sa laban. Huwag din ninyong kakalimutan ang mga patalim ninyo. Magdala rin tayo ng mga asin. Nang magkaisa kami sa paglusob sa kuta ng mga aswang, inihanda ko ang sinuwak. Kanya-kanya kaming dala ng patalim. Nagdala rin ako ng isang supot ng asin. Nagpasya na kaming umalis at sinimulan ang paglalakbay patungo sa kuta ng mga kalibunan. Nanatili kaming handa at mapagmatsyag sa paligid. Saglit na huminto kami sa paglalakad. Kasama ang ilang kalalakihang nakiisa sa aming apat. Kapag nakarating na tayo sa kuta ng mga kalibunan, susugod kagad tayo sa kanila. Kung paliligiran man nila tayo, sabuyan natin sila ng asin. Alam nyo na ang mga gagawin kapag nagsimula na silang umatake sa atin.
Sige po, Tatang Elias. Yun po talaga yung gagawin namin. Mga kasama, huwag kayong matatakot sa mga nilalang na yun. Isipin ninyong tayo ang dapat nilang katakutan dahil tayo ang tatapos sa kanilang buhay. Handa na ba ang lahat? Kung ganun, tayo na! Tara na mga kasama, dahil ito na ang huling gabi nila sa mundong ito. Nang makarating kami sa kuta ng mga kalibunan, naging maingat kami sa mga kilos namin. Nagmatsyag kami sa paligid at napansin namin na tahimik ang lugar. Kaya nagpaiwan sa labas si Tatang Elias kasama ang mga lalaki. Kinabahan ako dahil para bang may hindi magandang mangyayari. Sinuyod namin ang loob nun hanggang sa biglang nagkaroon ng ingay sa paligid. Nagulat kami nang mapagtanto naming pinaliligiran na pala kami ng mga kalibunan. Nahulog kami sa patibong nila, kaya naman maigpit kong hinawakan ng itak ko at naging alerto sa paligid. Ganun din sina Barok at Jesse. Ang lakas ng loob ng pasukin ng kuta ko. May posibilidad na hindi na kayo makakalabas ng buhay dito. Hindi kami natatakot sa sinasabi mo, hayop ka! Talaga palang buhay ka pa. Hindi ka totoong namatay nang gabing inatake kita. Kung ganun, ikaw palang pumatay sa pamilya ko. Dahil pinatay mo rin ang mga magulang ko, kinuha ko lang ang tubo. Isa pa, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang sinuwak sa'yo. Hindi mo to makukuha sa akin. Pagbabayarin ninyong lahat ang pagpatay nyo sa pamilya ko. Umisi ng nakakaloko ang aswang at napatingin sa itak ko. Marahil ay naisip niyang madali lang niyang makukuha sa akin ang sandata ko. Sa pagkakataong yun, lumapit na kami sa isa't isa. Dahil sinugod na kami ng mga kalibunan. Walang ano-ano, sutyas naman si Arnulfo sa mga alagad niya. Saktong aatakihin naman ng isang kalibunan si Tatang Elias. Ibinato ko ang sandata ko. Bumaon yun sa likod ng aswang. Nagulat pa ako nun. Dahil nang tamaan siya ng patalim ko, ay hindi na siya nakagalaw at unti-unting lumuwa ang kanyang mga mata. Mabilis ko itong nilapitan para bunutin ang itak ko. Pinugutan ko siya ng ulo at pinagputol-putol ko ang kanyang mga kamay at binti. Galit na galit si Arnulfo dahil sa ginawa ko. Unti-unti nang nauubos sa mga tauhan ko. Kailangan may gawin na ako. Salubungin ang lahat ng mga lumalampastangan sa kuta natin! Napatingala kaming lahat nang dumating ang ibang mga kalibunan mula sa impapawid. Isa-isa silang bumaba sa lupa para protektahan ang kanilang pinuno. Ano? Nasaan ang tapang ninyo? Matapang ka lang dahil marami kayo. Pero halata na sa mukha mo na natatakot ka na. Hindi ako natatakot sa inyo. Tsaka humingi ka rin naman ng tulong sa iba, hindi ba? Kaya parehas lang tayo. Sa pangunguna ko, sumugod kami ng sabay-sabay sa mga kalibunan na papasugod na sa amin. Talim laban sa mga kuko ng mga aswang. Isa-isang may nalalagas sa amin, ganun din sa mga aswang. Napuno ng ingay ang kapaligiran dahil sa sigaw ng mga nasasaktan. Halos maubos na namin ang mga kalaban nang tumigil kami sa pakikipaglaban. Ilang metro lang ang layo namin mula sa kinatatayuan ni Arnulfo. Nasa tabi niya ang natitira niyang mga alagad. Hindi ako makakapayag na lumabas pa kayo rito ng buhay. Huwag ka na magmayabang sa amin. Dalawa na lang ang alagad mong natitira. Dalawa sila, oo. Pero katumbas nila ay isang batalyon. Pwes, subukan natin na magkaalaman na kung sino magwawagi. Matirang matibay! Pinagtulungan naming tatlo ang natitirang mga kasamaan ni Arnulfo. Nagulat ito nang mapansing naging mas mabilis ang kilos ko. Tapusin na natin sila! Dahil sa tindi ng galit ko sa mga aswang, nag-init ang pakiramdam ko
at hindi ko na makontrol ang sarili ko. Inundayan ko sila ng taga sa liig. Bago ko hinarap ang pinuno ng mga aswang na kalibunan na si Arnulfo, unang pagtaga ko na iwasan niya at gumanti siya sa akin. Tumama yon sa dibdib ko. Pagkatapos, sinundan niya ng sipa sa sikmura ko. Nang kakagatin niya na ako, umikot ako at dalawang magkakasunod kagad na taga ang ginawa ko na tumama naman sa likod niya. Hindi maaari ito. Hindi ko mapapagaling ang sugat ko. Pagbabayaran mo itong hayop ka! Kulang pa yan sa ginawa mo sa pamilya ko. Pati na sa mga taong biniktima mo. Ito ang sayo! Mamatay ka na! Ang leg ko! May sugat na rin! Napakasakit! Papatayin kita! Galit na umatake sa akin ang pinuno ng mga aswang. Bara-bara ang ginawa niyang pag-atake sa akin. Sa huling paglapit ko sa kanya, itinara ko ang itak sa leeg niya. Ubod lakas ko yung tinaga hanggang sa tumalsik ang kanyang ulo. Naiwan ang kanyang katawan na bumagsak sa lupa habang tumitilamsik ang kanyang dugo. Lumapit ang mga kasama ko at pinagtulungan nilang lahat na durugin ang walang buhay na katawan ng aswang. Nilapitan ko pa ang ulo ni Arnulfo at nakita kong nakadilat pa ang kanyang mga mata. Yan ang nababagay sa mga aswang na katulad mo. Tapos ka na ngayon at kailanman ay hindi ka na mabubuhay pa. Diablong buwang ka. Naramdaman ko ang paglapit ni na Jessie at Barok sa akin. Ganon din ang mga kasama ni Tatang Elias. Bago namin nilisan ang lugar na yon, pinagtatatagaan namin ang kanilang mga binti at braso. Lahat ng mga nilalang na iniwan naming pugot ang ulo. Saka namin sinunog ang kuta ng mga aswang na kalibunan. Pagkalipas ng maraming taon, wala ng aswang ang nambibiktima sa mga tao. Nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya at tumigil na rin ako sa pagtugis sa mga aswang. Napatunayan ko, tutulungan ay malakas na sandata laban sa puwersa ng mga kalaban. Kaya naman, walang masamang nilalang ang magwawagi kung mas marami ang puwersa ng kabutihan. Dahil ang Diyos ang una nating kakampi laban sa kasamaan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat, Ramon. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.